Tayo na matagal ng mga Kristiyano, meron ba tayong considerable na pagbabago sa ating pagkatao? Tayo ay nagsisimba, nagdarasal, nakikinig ng magandang homilya, pero ang pagsunod natin, partial, hindi total. Kaya ang pagbabagong nangyayari, partial lang din at hindi total. Nasa pag-aalay natin yan ng ating sarili sa Panginoon natin. Narinig natin sa ating binasang mabuting malita ang pagkakanulo, pagbibenta ni Judas kay Kristo. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit hindi nagbago ang taong ito? Simula't simula pa, issue na niya ang pera. Kung bakit hanggang sa huli, nagpasira pa rin siya sa pera at mas malala pa, ibinenta pa niya si Jesus. Ipinagpalit pa niya si Jesus. Dahil lang sa pera, I don't know kung pati kayo nagtataka. Pero nung pinagninilayan ko ito, taka ako. Considering na ang daming biyaya para sa kanya upang siya'y makapagbago. Una, di ba, sinasabi natin na mas madaling maging mabuti kapag ang kasama mo ay mabubuti. Mas may bubuti pa ba kay Kristo? Madaling maging mabuti kapag may good example ka. May tutularan ka. The best example na si Kristo. Sabi nga natin nung nakaraang linggo, si Kristo ang modelo ng tunay na pagpapakabuting tao. Sabi naman ng iba, mas madaling maging mabuti kapag makakarinig ka ng maayos na turo, magandang homily. Kung yan lang naman, sisiw na sisiw para kay Jesus yan. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. At nadinig lahat, halos, ni Judas yan. At di ba't may mga nagbago rin dahil naka-encounter ng mga himala? Hindi lamang namang iisa, kundi napakaraming himala ang nasaksihan ni Judas na ginawa ni Kristo. And on top ng lahat ng ito, kasama niya si Jesus, ang Diyos na nagatabang tao, ang Diyos na siyang kayang bumago ng puso ng isang tao. Kung bakit hindi nagawang magbago ni Judas sa kabila ng lahat ng ito. Bakit nga ba? Sa palagay ninyo, may isang hint akong nakita sa ating binasang ebanghelyo. Kasi kung napansin po ninyo, nang sabihin na ni Kristo ang tungkol sa pagkakanulo sa Kanya, isa-isa na nagtanong, ako po ba? Ako po ba? Ako po ba? Maganda nga po yung pagkakanarate dito ni St. John Kasi inuna muna niya yung ibang mga disipulo bago si Judas. At pare-parehas lang naman din, ako po ba, ako po ba? Pero nagkaiba sila sa pag-address kay Kristo. Kasi sa unang mga disipulo, ang tanong nila, ako po ba, Panginoon? Pero pagdating kay Judas, ang tanong niya, ako po ba, Guro? Hindi ako bihasa sa Biblia, pero kahit sinong hindi bihasa sa Biblia, alam mo na ang Panginoon at Guro ay may napakalaking pagkakaiba. Sapagkat sa Panginoon, kung talagang Panginoon ang turing mo sa Kanya, nandun ang iyong total submission. Sa isang guro, hindi ganon. Pakikinggan mo minsan ng isang guro, pero hindi necessarily pinakinggan mo, susundin mo. At yun ang isang hint kung bakit hindi talaga nakapagbago si Judas. Ang tingin niya kay Kristo ay hindi Panginoon na nagdedemand na kanyang total submission. Yes, he was willing to listen to Him, but not all the time to obey Him. He was willing to give Jesus something. That's why He followed Jesus. But not everything. Partial lang. Hindi total. Konti lang. Hindi maramihan. Just something, but not everything. Ang isa pang hint ng ugali ni Judas na ganyan ay yung last Monday na gospel reading. Natatandaan ninyo, nang hugasan ni Maria ang mga paa ni Kristo gamit ang mamahaling pabango? Mahal yung pabango. Sinabi ni Judas na ito ay isang pag-aaksaya. Pero sinabi ni Judas yan, hindi dahil sa ayaw niyang hugasin ni Maria ang mga paa ni Kristo. Ang para lang kay Judas, dapat tubig lang. Hindi na pabango. Yung mura, hindi yung mahal. Partial. Hindi total, something, but not everything. Mga kapatid, tayo, kamusta na ang pagsunod natin sa Panginoon natin?
tayo na mga nakakasama ng Panginoon. Kasi nagsisimba tayo, nangungumunyon tayo, nagninilay tayo ng salita ng Diyos, nakakarinig tayo ng mga magandang homily reflection. Tayo na mga tumutulong, nagkakawang gawa, etc. Tayo na matagal ng mga Kristiyano. Meron ba tayong considerable na pagbabago sa ating pagkatao? Sapagkat kung wala, at mas lalo pang lumala, mas lalo pa tayong naging chismosa, materialoso, seloso, makamundo, mapagmura, magagalitin, masamang tao. Ibig sabihin nun, tulad lang din tayo ni Judas. Tama, tayo ay nagsisimba, nagdarasal, nakikinig ng magandang humilya, pero ang pagsunod natin, partial, hindi total. Kaya ang pagbabagong nangyayari, partial lang din at hindi total. Nasa pag-aalay natin yan ng ating sarili sa Panginoon natin upang mabago tayo ng Panginoon natin. Minsan nga daw ay nagkasalubong sa harapan ng isang supermarket ang magkaibigang manok at baboy. Sa tapat ng supermarket, nakita nila, may karato lang nagsasabing, kailangan namin ng itlog at bacon, tulungan nyo naman kami. Nagkatinginan ng magkaibigan. Pero bago pa maalis ni Piggy, ang tingin niya kay Chiki, tama ba? Nakapagsalita na agad yung manok. Ang sabi niya sa kanya kaibigang baboy, pakpakak, pakpakak, kaibigang baboy, tulungan natin sila, bibigyan ko sila ng itlog, bigyan mo sila ng bacon mo. Sumagot ang baboy, oink, oink, oink. Yan tayo galing mong maghamon. Alam mo namang, para makapagbigay ka ng itlog, iiri ka lang. Ako para makapagbigay ng bacon, kinakailangan akong katayin at mamatay. Lakas mong maghamon. O sige, ibigay mo na rin kasi pati leeg mo, pati pakpak mo, pati hita mo, pati Adidas mo, pati Betamax mo, papayag ako. Sumagot ang manok, pakpakpakak, sobra ka naman. Ang hinihiling sa akin, itlog lang. Pero kaya kasi ganun kadali ang sumunod at magbigay para sa manok. Kasi naman ang hinihingi sa kanya at ang ibibigay niya ay partial lang, hindi total. Something lang, pero hindi everything. Ilan sa atin ang parang manok lang kung sumunod. Itlog lang tayo. Magsisimba lang, magdarasal lang, magninilay lang ng salita ng Diyos. Konting tulong, konting palimos, konting fasting. Ayun. Pero, partial lang, hindi total. Hindi pa rin talaga tayo sumusunod sa Diyos. Tayo pa rin ang nasusunod. Tayo pa rin ang nagdidiktat sa Diyos. Lord, sige magpapatawad ako pero hindi ko nakikibuin, ha? Lord, lahat naman halos ng kasalanan iniiwasan ko pero ito favorite ko yung sin na ito alam mo naman. Intindihin mo na ako. Sige na. Kailangan ko Kailangan kong kumita o kaya kailangan ko ng company. Alam mo yun? Tayo ang nagdidikta. Tayo ang nasusunod, hindi siya. Magtataka pa ba tayo kung bakit wala halos nababago sa ating pagkatao? Ang mahirap pa, parang si Judas, nasasanay na tayo. Nahihiratin na tayo sa ating partial at hindi total na pagsunod kay Kristo sapagkat nakararaos naman tayo. May mga answered prayers naman tayo. Nalalampasan naman natin kahit paano ang mga problema natin. Kumbaga, may 30 pirasong pilak lang naman din tayo. Okay na yun. Pero sige nga, ano yun? Kumpara sa Panginoon. Kaya nga nagpakamatay si Judas Alam niya, mas malaki ang nawala sa kanya nang hindi niya isurrender ng buong buo kay Kristo ang buhay niya. Huwag natin siyang gayahin sapagkat mas malaki ang siyang mawawala sa atin. Let us examine ourselves. Baka hanggang dasal lang talaga tayo, hanggang tulong lang talaga tayo, baka hanggang nobena lang, hanggang estasyon lang, hanggang fasting lang talaga tayo, pero hindi talaga natin sinusurrender ng buong buo. Lord, control my life. Ikaw na ang mag-drive ng buhay ko. Ito na lahat ng mga pains ko. Ito na lahat ng mga struggles ko. Ito na lahat ng mga tukso sa buhay ko. Sinusurrender ko ng lahat sa iyo. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko at hindi ako. Tandaan natin na ang lahat ng mga ginagawa nating pagpapakabanal, dapat mag-lead dyan. Nagdarasal tayo, nakikinig tayo ng homily, nagpa-fasting tayo, nagpapakabuti tayo, at ang dapat na endpoint nun, dapat ang kahinatnan nun ay ang pag-offer natin ng buong buo ng buhay natin sa Panginoon. Yun ang tunay na pagsamba. Yun ang tunay na pagpupuri sa Kanya.
Kaya nga ang ibig sabihin ng worship ay worship. Yung tunay na mahalaga, ano bang tunay na mahalaga sa atin? Hindi ba't ang sarili natin? Ibigay natin yun sa Kanya. At kapag yun ay ginawa natin, ibibigay din niya ang Kanyang sarili sa atin. Yung sinasabi ni San Pablo na hindi na tayo mabubuhay, kundi si Kristo na ang mabubuhay sa ating pagkatao. And when that happens, makikita natin ang mas maraming mga tunay na blessings. Di ba sinabi naman din ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and everything will be given you. May dahilan kung bakit gusto niyang mahalin natin siya ng buo. May dahilan kung bakit sinabi niya that let us deny ourselves. Sapagkat hindi lamang blessing na mga gusto natin ang gusto niyang ibigay sa atin, kundi siya mismo, ang kanyang presensya that will give us the peace that surpasses understanding, ang kanyang presensya sa buhay natin. Yun ang gusto niyang ibigay sa atin. At yun ang mawawala sa atin kapag hindi natin sinurrender sa Panginoon ang buhay natin.